Ha, salamat sweetheart sa iyong pagbabahagi. Ma-claim mo agad yung premyo mo maya maya. Sa pagpapatuloy, yung kinukwento ko po na pagbabago sa paraan, sa diwa ng aking pagdarasal, pananalangin. Bago pa po yun ng pandemic, bago pa po kami magkasakit ng COVID-19. Nagbago yung pananalangin ko, sabi ko kay Lord, Lord, palit tayo ng problema. At naging epekto noon palagay ko, naging kasama noon, ay yung mawalan ako ng alalahanin, no? Kapag nag-fast forward tayo, nung kami po ay may sakit, no, kami ay na-COVID nga, ay hindi na ako masyado talaga nag-aalala. Halos hindi ako nag-aalala, no? At ipinagpapasalamat ko yun. Nung sa gitlang eksena, bago yun, ayoko, at baka narinig nyo na, ayoko yung maglilingkod ako na parang pagod na pagod ako, parang pinipilit ko lang yung sarili ko maging masigla. Kaya nagdasal ako sa Panginoon. Sa mga prayer time namin ni Sis April, alam ko po, lahat tayo, di ba? May couple prayer time din bukod sa individual na prayer time. Nagdarasal na ako, nagsisimula na ang dasal ko, ganito na. Panginoon, bigyan mo naman ako ng pagkakakitaan na pwede kong makapaglaan ng mas maraming oras para sa aking pamilya at mas makapaglaan ng mas maraming oras para paglingkuran ng bayan mo. Paulit-ulit, parang naging ganon. Nagtataka na si Sis April hanggang sa sinabihan niya ako, parang pinagdarasal mo ba na mawalan ka ng trabaho? At napaisip nga ako, sige, sabi ko, hindi talaga mawala sa puso ako eh. Ano kaya ang gusto ni Lord na ipagawa sa atin? Nag-resign ako, hindi ko alam kung ano magiging susunod na gagawin namin. Pero sinisikap namin paghandaan, maging handa. Alam niyo po, bago yung araw na magsisimula ako na matatapos na lahat-lahat, kinausap ako ng kliyente mula sa isang business process outsourcing, kahit marketing po ako, nasa BPO na rin. Yung kliyente gusto na ako magtrabaho ng direkta sa kanila. No? Yung sagot dun sa kung minsan wala tayong ginagawang masama, wala naman tayong tinatapakang tao, sumusunod naman tayo sa Panginoon. Minsan bakit napapaisip tayo, bakit hindi ako sumasagana, bakit hindi ako nagtatagumpay? Ang tanong, ano po yung plano ni Lord para sa iyo? Baka nandun, baka yun yung kailangan natin matukoy. Kaninong panalangin yung tinutugon sa paglalagom natin sa panayam na ito? Kaninong panalangin tinutugon? Makikita po natin ito sa Ebanghelyo, no, ni San Juan sa ikatlong kabanata. Sabi, yung sumusunod sa kanyang utos. At ikalawang bahagi, nandun din sa ikalawang bahagi ng talatang yun. Yung gumagawa ng kalugod-lugod sa kanya. O kung tinugon man yung aking panalangin, hindi agad yung binigay sa akin eh. Nag-resign ako ng ganitong panahon, mga August, September. Tapos sabi ko, 1 quarter na lang. December dapat wala na akong trabaho. Pero kinausap pa ako, in-extend yung aking trabaho. Tapos binili yung kontrata ko. Pagdating po ng April, 1 year before the pandemic, ay working from home na ako. No, napakabuti ng Panginoon. No, kaya siguro kami na i-prepare, na ihanda
nung time nung pandemic din na yun. Mapapansin niyo po maraming mga verses, di ba? Mga binanggit ko kasi hindi natin mapaghihiwalay eh. Parang repentance and faith. Parang yung loving God and loving your neighbor. Hindi yan pwedeng mapaghiwalay. Pag tayo nananalangin, isang paraan para madagdagan yung panahon na tayo ay nananalangin ay yung ating mga ah buksan po natin yung ating Bible. O meron tayong mga reading guide, no? Meron mga inilalabas ang ablaze tulad ng In His Steps o yung ibang mga binibigay sa atin na pinapaiwan sa atin na mga guide questions, ano? Yan po, pagsamahin natin dahil talaga namang hindi sila dapat na magkahiwalay, no? Ang panalangin ay nasa kaibuturan ng ating buhay sa Panginoon. Nasa gitna, nasa pinakapuso kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos, kung paano tayo nananatiling banal kahit na hindi saktong para sa Diyos o patungkol sa Diyos yung ginagawa natin. Halimbawa, sa ating pagtatrabaho, sa ating salamuha sa kapwa, bakit tayo nananatiling banal, at kung paano tayo kumikilos sa mga gawain naman natin, lalo sa gawain natin sa bayan ng Diyos, sa community ng Panginoon, no? At ang nakakatuwa po dito, yung paalala ng attitude natin sa ating pananalangin, ito'y pangunahin. Pero nakita nyo naman, nadaanan natin, ano yung iba pang mga kahingian, ano yung iba pang kailangan para magkaroon ng kapangyarihan yung panalangin natin, no? Para magkaroon ng katuparan ang nais ng Diyos sa ating buhay, no? Pagka yung nais niya ay kaparehas ng nais natin, at yun yung attitude natin sa ating pananalangin, at yun yung attitude natin sa pagsunod sa Diyos, ay mabibigla at magiging mamamangha lamang kayo sa kaya at pwedeng gawin ng Diyos sa pamamagitan ng inyong paglilingkod, no? Kaya ako po, alam nyo, yung bahagi ng last evolution ng aking pananalangin ay nagpapasalamat na ako. Lord, thank you. Thank you sa source of income. No, dati, I'm wishing and praying for, pero ngayon, I'm wishing, praying, and thankful for an income source that allows me to spend more time with my family, my loved ones, and God's people entrusted to us to serve. Dati, hiling ko pa lang yon. Dati, yun pa lang ay dinudulog ko. Nagkataon, baka gusto ni Lord yung ganong klase ng panalangin, no? Subukan nyo. Ng sarili nyong version. Pero hanapin nyo, inaayos ni Lord na mangyari sa inyong buhay. Kung parehas kayo, gagawa siya ng paraan. Gagawa siya ng paraan para magkaroon ng katuparan yun. Ano po? Salamat po sa inyong pakikibahagi. Salamat po sa inyong pakikinig, pagtunghay sa video na ito. Muli po, ito po ang inyong lingkod, si Brother Jason po. Baka po merong kulang, baka meron po akong pagkakamali. Kung meron po ako nalimutan, paalalahanan ninyo ako. Kung meron akong utang, singilin nyo ako. Kung ako po ay nagkasala, tulungan ninyo ako. Itama ninyo ako. At sana, sa halip na nakatunghay lang tayo sa mga pangit, sa dilim ng kahapon, no? Akala mo celebrity. So, like and subscribe po kayo, ha? sa sa batik ng pagkatao ko, huwag na po natin tingnan sana yung mga pangit, o baka meron tayong mga kapwa, lalo mga leaders natin, lalo kasama natin sa community, nakasakit sa atin. Sana mas tingnan natin kung paanong sinisikap ng isa't isa
na gayahin si Kristo Jesus para pare-parehas tayo sa ating buhay ay may God be praised. God is good evening po.